Mga barkong pandigma ng Amerika gagawing escort ng Philippine Coast Guard para sa mga resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Matapos ang ginawang pambobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard sa mga resupply boat ng Philippine Coast Guard, hindi pa rin naman ito naging hadlang sa PCG na ipagpapatuloy ang mga resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa mga susunod na resupply mission, nasa listahan na umano ng ating Philippine Coast Guard na ang mga warship ng Amerika ang mag-i-escort sa mga resupply boat na tutungo sa Ayungin Shoal. Base sa Undersecretary ng Department of National Defense na si Irineo Espino, bukas ang DND sa posibilidad na ang US warship ang gagawing escort ng ating mga barkong maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ngunit sa ngayon, hawak pa daw nila ang sitwasyon. Malakas ang paniniwala ng ating Department of Defense na mayroong Chinese informant na siyang nagbibigay ng mga impormasyon sa mga sundalong Chino na nasa West Philippine Sea, kaya't nalalaman ng mga ito kung kailan maghahatid ng supply ang PCG sa Ayungin Shoal. Isa pa sa malaking problema ng PCG ay ang patuloy na pagdami ng mga barko ng China. Nasa tinatayang 80 hanggang sa 200 militia vessel ang karaniwang nakakalat sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi pa kabilang ang mga barko ng kanilang Navy at Coast Guard. Samantala, isang barko lang ng Navy at isang barko ng Coast Guard ng Pilipinas ang kadalasang nagiging escort ng ating mga supply boat. Ayon sa DND, hirap na hirap talaga ang ating mga barko dahil sa dami ng bilang ng mga barko ng China na nagtutulong-tulong upang maitaboy ang ating mga barko palayo sa Ayungin Shoal. Ngayon mga kapatid, ang hakbang na ito ng Pilipinas na gagawing escort ang mga barkong pandigma ng Amerika papunta sa Ayungin Shoal ay maring isa ring magandang paraan dahil kahit papaano makikita ng mga Chinese na mayroon tayong kasamang higante na paniguradong mapapalaban sila kung magkataon. Gayunpaman, ang ganitong eksena ay malaki rin ang posibilidad na mas titindi ang tensyon sa South China Sea region dahil sa pagpasok ng mga barko ng US, partikular na sa Ayungin Shoal na mariing kiniklaim ng China na kabilang sa kanilang teritoryo. Hindi pinapayagan ng China na mayroong ibang barko na maglalayag sa kanilang mga iligal na inaangking isla gaya ng sa nangyari noong April 10. Isang missile destroyer ng US Navy 7 Fleet ang napadaan sa Panganiban Reef para sa kanilang tinatawag na Freedom of Navigation Operation. Sa Panganiban Reef o Mischief Reef, dito iligal na itinayo ng Chinese military ang kanilang outpost na kung saan ang pagdaan ng barko ng US ay pilit nilang itinataboy. Subalit hindi naman sila pinansin ng US Navy at nagtuloy-tuloy lang ito sa paglalayag. Agad nagbigay ng pahayag ang China's People's Liberation Army. Iligal daw na pumasok ang barkong pandigma ng Amerika sa kanilang tubig ng walang pahintulot. Ang Panganiban Reef ay pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngunit ang mga Chino na po ang may kontrol sa lugar na ito. Kaya ganoon na lang ang kanilang panggagalaiti sa barko ng US na dumaan malapit dito. Ang ginawang mga warning at pilit na pagtaboy ng Chinese military sa barko ng Amerika sa Panganiban Reef ay hindi malayong mangyari sa Ayungin Shoal kung gagawin ng mga warship ng US na mag-escort sa mga resupply mission ng PCG sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Ayon sa China, ang Ayungin Shoal na tinatawag nilang Rinay Reef ay bahagi ng Nansha Islands. Isa umano ito sa mga teritoryong ibinalik sa kanila ng Japan pagkatapos ng World War II. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Nansha na sinasabi ng China, ito po yung tinatawag nating Spratly na kung saan ang lahat ng mga isla na narito ay inaangkina ng mga Chino. Bagaman posibleng magdulot ng matinding alalahanin ang gagawing pag-escort ng mga US warship sa ating mga barkong maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal, ngunit ito rin ang isa sa magandang paraan upang kahit papaano'y mag-alangan naman ang mga Chinese Coast Guard na muling gagawin ang kanilang mga nakaugaliang gawin sa ating mga barko, gaya ng panghaharang, pagtatangkang mambundol, paggamit ng laser at pagbomba ng tubig. Totoo po yung sinasabi ng Department of Defense na maliban sa iilan lamang ang bilang ng ating mga barko na nasa West Philippine Sea, di hamak rin po na mas malalaki ang barko ng Chinese Coast Guard at Navy. Maging ang mga Chinese Maritime Militia ay mas malalaki ang kanilang barko at mayroon pang mas matitibay na bow na sadyang ginawa para pambundol ng mga kalabang barko. Bilang pagkukumpara lang sa pinakamalaking barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa ay mayroong haba na umaabot ng 96.6 meters, samantala ang ordinaryong barko naman ng China Coast Guard na nasa West Philippine Sea ay mayroong 103 meters na haba. Higit na mas mahaba ito sa BRP Teresa Magbanwa ng mahigit 6 na metro. Ang kanila namang pinakamalaking barko ng Coast Guard na binansagang The Monster ay umaabot ng 165 meters ang haba, halos doble ang laki kaysa sa BRP
VP Teresa Magbanwa. Sa patuloy na panggigipit ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, walang duda na malaki talaga ang may tutulong kung ang mga barkong pandigma ng US ang magiging escort ng ating mga supply boat na tutungo sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, bagamat isa ito sa mga plano ng ating Department of Defense, ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Bronner Jr., dagdag pondo ang kanilang kailangan para mapalakas ang pagbabantay ng mga sundalo sa West Philippine Sea. Sa pagbisita ng General sa Western Command sa Palawan, sinabi nito na panahon na para bumili ang bansa ng mga bagong gamit pangdigma. Kabilang dito ang mga malalaking barko at submarine upang masabayan ang puwersa ng China na pilit na umaangkin sa mga teritoryo ng Pilipinas. So kailangan talaga natin na palakasin pa yung ating yung presence natin sa West Philippine Sea, and this would entail more funds. Kaya talagang humihingi rin kami sa Kongreso natin na madagdagan pa yung pondo natin dito sa West Philippine Sea. Gayun din ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dagdag pondo rin sa depensa ang kanyang hinihingi upang kahit papaano daw ay makabili man lang tayo ng barko na mayroon ding kakayahang bumuga ng malalakas na tubig para labanan ang mga barko ng China. You argue to me that hindi po pwede yan, sir, dahil ganito ganun. Sabihin ko sa'yo, hindi naman yan totally tanggalin. Bawasan mo lang ng kunti. Idagdag mo sa defense para makabili tayo ng barko na may malaking powerful na yung pump, malang water pump na pag binuhusan natin ng tubig ng China, ng Chinese ship, maka-respond tayo tubig sa tubig. Pulo-pulo ang istruktura ng ating bansa, malaking bahagi ng katubigan ang pumapalibot dito. Kaya nararapat lang na magkaroon sana tayo ng maraming barko upang maprotektahan ng lubusan ng ating mga teritoryo. Ayon kay Maritime Security Expert J. Batong Bakal, dahil sa napapalibutan ng karagatan ng Pilipinas, kinakailangan marami tayong asset at dapat mayroon talaga tayong sariling paggawaan ng barko. Nagagawa daw ito ng Indonesia kaya dapat kayanin din sana ng Pilipinas. Archipelago tayo, marami tayong katubigan, marami talaga tayong pangangailangan ng assets. So logical lang, tama lang na lahat ng posibleng pagkukuhonan nun dapat gamitin natin. At isang malaking untapped na resource, yung sarili nating capabilities, yung sarili nating industries. Kung kaya ng Indonesia, dapat kayanin din natin. Sa ngayon mga kapatid, nasa plano pa lang po ang sinasabing pag-i-escort ng mga barkong pandigma ng Amerika sa ating mga barko na tutungo sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, sa kabila ng mga hindi magandang nangyari na naranasan ng ating Philippine Coast Guard mula sa mga barko ng China, tuloy-tuloy pa rin at wala silang balak tumigil sa kanilang resupply mission para sa mga tropa na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sapagkat kahit ano pa ang sabihin ng mga Chino, ang Ayungin Shoal ay sakop at bahagi ng soberanya ng Pilipinas. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang bidyong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!